na naganap ito noong 1999 sa lugar ng Samar. Hindi ko na lang babanggitin ang buong insakto ng lugar dahil ayon sa kanya, kasalukuyan kasi siyang nagtatago. Hindi sa nagkasala siya ng batas ng gobyerno, kundi ang tumugi sa kanya ay ang mga antingerong sabongero sa kanilang lugar. Ang tanong naman, kung bakit siya tinutugis ng mga ito? Dahil ito sa kanyang mutyang tangan na nakuha pa niya sa loob ng kuweba nung minsan siyang isinama ng mga treasure hunting na nag-aya sa kanya noon. Bagamat siya lang sa kanilang grupo ang hindi nakakuha ng ginto sa loob, meron naman siyang nakuhang bagay doon sa loob na sobra pa sa halaga ng kayamanang nakuha ng iba. At simula nang makuha niya ang mutya na yon, sa kahit na uri na sugal hindi siya basta-bastang natatalo, lalo na sa sugal na sabo. Kaya't para maunawaan niyo ang kwento, pakinggan niyo ang salaysay at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell sa ilalim para hindi kayo maligaw sa episode nating ilalapag. Ready? Ready na ba kayo mga diwata? So simulan na natin. Itong mga panahon na ito, isang manananggut itong si Nardo sa isang lupang hindi niya pagmamayari. Bale ang lupang tinitirikan niya ng kubo, ayun din ang may-ari sa mga nyug na kanyang ginagawang sanggutan sa lugar na yon. Ayon pa sa kanya, ang hatian nila sa may-ari ng nyug na kanyang sinasaka ay simulat Lunes hanggang Biyernes, sa kanya ang harvest ng tuba. At sa may-ari naman ang harvest ng tuba kapag Sabado at Linggo. Bale siya na rin ang magbibinta sa tuba ng may-ari at kukunin na lang nito ang malinis na salapi sa may-ari ng nyug na yon. Mabait ang taong tumulong sa kanya dahil bukod pinatira siya sa lupa nito, nakikisaka din siya sa niyugan nito. Ayon pa kay Nardo, hindi siya tubong Samar kundi nanggaling siya sa lugar ng Iloilo. Napadpad siya sa lugar ng Samar dahil isa siyang broken family. Naghiwalay kasi ang kanyang mga magulang doon sa lugar ng Iloilo. Bali ang kanyang tatay, taga-lugar ng Iloilo, at ang kanyang ina naman, tubong Samar. Kaya't nung maghiwalay ang kanyang mga magulang, dinala siya ng kanyang ina sa lugar ng Samar. Sa pagkakatanda niya, nasa 11 taong gulang pa lang siya nung dinala siya ng kanyang ina sa lugar ng Samar. Maayos naman daw ang buhay niya kasama niya ang kanyang ina ng ilang mga taon. Subalit dumating ang isang panahon na nag-aasawang muli ang kanyang ina ng ibang lalaki. Mabait naman daw ang taong napapangasawa ng kanyang ina. Subalit nung tumagal siya sa poder ng kanyang tatay-tatayan, doon na niya nakita ang totoong ugali nito. Palagi siyang sinasakta ng kanyang tatay-tatayan sa tuwing nalalasing itong umuwi sa kanilang bahay. Nakikita naman daw ng kanyang ina ang pabubugbog ng tatay-tatayan sa kanya. Imbis kakampihan siya ng kanyang ina, bagkus binaliwala lang ito ng kanyang ina sa kanya. Dahil mahal na mahal ng kanyang ina ang lalaking yon. Palibhasa kasi, ayon pa sa kanya, may kaya din ang lalaking yon at may itsura din. Ang masama lang dito, hindi siya pinag-aral ng kanyang ina nang siyang labis niyang ikinagalit ng mga ito nung tumungtong siya ng 19 anyos. At doon niya napagtanto na kailangan ang edukasyon sa isang tao para hindi ka mananatiling mangmang sa mundo. Pinag-aral naman daw siya ng kanyang lula na ina ng kanyang ina nang hanggang grade 3. Subalit mahirap din ang kanyang lula at nag-iisa na lang sa buhay. Hindi rin nun kinaya ang pagpapaaral sa kanya. Pasalamat na lang siya dahil kahit papano, marunong siyang magbasa at magsulat sa mga pangalan ng ibang tao. Dahil nga hindi maganda ang pakikitungo ng tatay-tatayan niya sa kanya, nagpasya siyang sa lula na lang niya tumitira dahil nararamdaman din naman ng bata ang pagmamahal ng isang lula sa kanya. Hanggang sa mag-edad na siya ng 20 anyos, ang trabaho lang niyang magawa ay ang maging kargador at taga-harvest ng niyog sa kanilang lugar. Subalit ang trabaho na yon
ay nangangailangan ng isang araw bago ka kumita. Kaya't nagpasya siyang manananggot na lang dahil kahit papano makapagpapahinga pa siya. Natutunan kasi niya ang ganong gawain doon sa tunay niyang ama na nakatira. Ang panananggot kasi yan ang okay na trabaho para sa akin kapag nasa probinsya ka. Dahil ang trabaho na yan, hawak mo ang oras mo. Kahit magsimula ka ng alas 4 ng madaling araw, pagka alas 6 din ng umaga, tapos ka na sa gawain yon. At babalik ka na naman sa sagutan mo ng alas 4 din ng hapon. O di ang saya, di ba? Ang haba ng pahinga mo. Bago kasi ako maging writer at maging content creator, manananggot ako sa aming lugar. Dahil grade 4 lang din ang natapos ko. Yun lang, balik tayo sa kwento. Dahil nga nakahanap siya ng isang taong may niyugan na pumayag na sanggutan niya ang niyog nito. Doon na rin niya napagpasyahan na magtayo ng kubo sa ilalim ng niyugan. Dahil malapit nga lang ito, di ba? Paminsan-minsan, dinalaw siya ng kanyang lula doon dahil namimiss din siya nito kahit sa ilang buwan niyang panananggot doon. Halos ganun palagi ang kanyang gawain. Paunti-unti, nakapag-alaga na siya ng mga hayop kagaya ng mga bibi, pato, at sa higit sa lahat ay ang mga tandang na kanyang libangan dahil pinapaaway niya ang mga ito kapag nabuburyong siya sa kanyang kubo. Yan lang ang tanging libangan niya sa mga lumipas na panahon. Hanggang sa binisita siya ng may-ari ng nyugan doon sa kanyang kubo. Isang tanghali, habang nagpakain siya ng kanyang mga manok at mga tandang, may tumawag sa kanya sa labas ng kanyang kubo. Doy! Nardo! Nandyan ka ba? Wika ng lalaki sa labas. Nang marinig niya ito, umikot naman siya sa likod ng kanyang kubo kung saan niya nakita si Mang Vicente na may-ari ng kanyang sinasakahang nyog. Ay, Mang Vicente, ikaw pala. Tuloy ho kayo. Yaya niya sa lalaki. Nardo, may ginagawa ka ba bukas ng tanghali? Ikaw sana ang isama ko sa mga tauhan sa aming minahan dahil kulang sila ng isa. Nagkasakit kasi yung isa kong tauhan. Wika sa kanya ni Mang Vicente. Nang marinig niya ito, sumagot naman siya ng, Sa umaga ho at saka hapon may ginagawa ko pero sa tanghali libre naman ang oras ko. Pero pwede naman ho, agahan ko na lang ang pagpananggot ko para makasama ako sa inyo. Sagot ni Nardo kay Mang Vicente. Ay mas mabuti Nardo, dahil kailangan ko talaga ng tauhan ngayon. Sige bukas, daanan mo ang mga tauhan ko sa bodega. Doon kayo magtipon-tipon. Sige bukas ha? Wika sa kanya ni Mang Vicente. Kaya't madaling araw pa lang, kinabukasan, maaga siyang nananggot para makasama sa pagmimina. Sabi kasi ni Mang Vicente sa kanya, malaki-laki din ang ibayad nito sa kanila. Kahit wala pa silang makukuhang ginto sa kuweba, balik kahit makakita pa sila ng ginto sa loob. Pag-aari yun ni Mang Vicente dahil sinasahura naman sila, di ba? Matapos nun, nakarating na nga siya sa bodegang sinasabi ni Mang Vicente kung saan nagtipon-tipon ang halos 10 katao doon sa lugar na yon. Maya-maya lang, nagwika na si Mang Vicente ng, Mga bata, may bago tayong isang kasamahan. Siya si Nardo. At ipaunawa nyo sa kanya ang dapat gawin bago pumasok sa kuweba. At dapat bago kayo maghukay sa loob ng kuweba, dapat nadaanan na ito ng may dalang detektor ha. Dahil maaring may nakabaw ng mga pasabog sa loob nito nang siyang pwede niyong ikapaham. At kung may makuha man kayong kayamanan doon sa loob, ipapaalam niyo dito kay Badong at ibigay niyo sa kanya. Maliwanag? Wika ni Mang Vicente sa kanila. Ang tinutukoy ng taong nagngangalang Badong ay ang katiwala ni Mang Vicente na may dalang baril. Dahil pwede silang takasan ng mga tauhan kung sakaling may kayamanan man doon. Pagkarating nila sa lugar, nagulat naman itong si Nardo dahil nakakatakot ang itsura ng lugar. Dahil bukod sa napakaliblib nito, purong malalaking sapa lang at bato
ang makikita mo sa paligid. Bukod pa sa mga ito, sa bawat tingin niya sa paligid, animoy may nakatitig sa kanyang mga nila na hindi ordinaryo. Dahil nga laking ilo-ilo itong si Nardo, naniniwala siya sa ganong pakiramdam na may nagbabantay na mga engkanto at diwata sa ganong lugar na kaliblib. Sa patuloy sa kanilang paglalakad, nakasipat siya ng isang tauhan sa unahan na may kasautan na parabang pangkuweba talaga at nakasombrero yun na gawa sa matibay na bagay. Pansin din niya noon sa may bahagi ng kagubatan na halos makalbo na ang gilid ng bundok na yon dahil pinagpuputol ang mga kahoy dito ng mga negosyanteng mayayaman sa lugar. Maya-maya pa, paglapit nila sa taong yon, laking gulat nitong si Nardo nang hawiin ng lalaki ang nakatabon sa bibig ng napakadilim na kuweba. At ang ikinagulat pa niya dito, ang bibig ng nasabing kuweba ay nasa gilid mismo ng ilog. Sa isip-isip niya noon, kung bumaha ang ilog na yon, dadaan ang mga tubig papaloob sa kuweba at maaring mamamatay silang lahat. Kaya't napasabi siya sa kanyang mga kasamahan, "Pre, di kaya delikado tong kuweba na to? Baka kasi habang nasa loob tayo, bigla na lang babaha." Wika niya dito. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, nagwika naman ang lalaki ng, "Shh! Hinahan mo nga yung boses mo. Baka marinig ka pa ng leader natin. Mapagalitan ka pa. May magbabantay sa buka ng kuweba. Kung sakaling babaha, tawagin tayo nun. Sumunod ka na lang. Malaki naman ang pasahod ni Mang Vicente." Nang marinig niya ito, tahimik na lang siya at nakikinig sa mga plano ng mga nakakataas. Maya-maya lang, nagwika ang leader sa kanya ng, "Nardo, kilati mo'y ka sumama at ihanda mo na yung mga gamit mong dala ha. Dahil sasama ka sa may dalang detektor at dinamitang dala." Wika sa kanila ng leader. Kaya't sinunod niya ang mga sinabi nito dahil apat din naman silang magkakasama sa isang banda. Pagpasok nila sa loob ng kuweba, nararamdaman niya ang kakaibang presensya sa loob. Bukod sa napakalamig sa loob, nararamdaman din niya na parabang may nakatitig sa kanyang mga mata. Hindi lang naman niya yon pinansin at sumunod na lang sa may dalang mga detektor habang ang kanilang nilalakaran, papailalim na ito ng papailalim. Pansin din niya sa loob nito na napakadulas dahil sa lumot nitong palagi nang nababasa. Dahan-dahan silang naglalakad noon pababa ng kuweba dahil kunting dulas mo lang doon, hindi ka na mabubuhay dahil bukod sa malalim yon, napakadulas din ang paligid nito. Subalit hindi pa man sila tuluyang nakababa ng butas, bigla naman silang tinatawag ng nagbabantay sa labas ng kuweba. Nababalik na sila sa taas dahil may malaking bahang paparating. Dahil sa gulat nilang naririnig, nagpaunahan naman ang kanyang mga kasamahan, papaakyat sa taas niyang siyang dahilan para matulak siya ng mga ito doon sa napakalalim na butas. Nagsisigaw noon itong si Nardo na humingi ng tulong sa kanyang mga kasamahan upang makaligtas sa tiyak na kapahamakan. Subalit malabo nang mabubuhay siya dahil nagpagulong-gulong siya pailalim ng kuweba dahil na rin sa dulas ng paligid nito. Narinig pa niya noon ang mga kasamahan niya sa taas na tinatawag ang kanyang pangalan. Subalit huli na ang lahat dahil nabitawan rin niya ang kanyang flashlight kaya't lalo pa siyang nagsisigaw sa ilalim habang sinubukang umakyat sa napakadulas na mga bato. Puro kasi lumot ang loob ng kuwebang yon dahil sa tubig na patuloy dong umagos. Maya-maya lang, narinig niya sa taas ang isang tunog na parabang isayong napakalaking bahang papasok sa loob ng kuweba. Wala na. Tanggap na niya noon sa kanyang sarili. Namamatay na siya sa oras na yon. Ang tanging nagawa lang niya noon, umupo na lang siya sa isang sulok at ibinuka ang dalawa niyang mga kamay. At kahit hindi siya relihiyosong tao, sinambit niya ang pangalan ng Panginoon. Habang inihanda na niya ang kanyang sarili, nararamdaman na niya ang malaking baha papaloob ng kuweba.
Subalit hindi pa man siya tuluyang malunod sa tubig, kaagad nang kumalas ang kanyang ulirat sa kanyang katawan. Ayon pa kay Nardo, pakiramdam lang niya noon para siyang nanaginip. Bigla kasi siyang nagising nang may tumawag sa kanyang pangalan na boses ng isang babae. Nardo, gumising ka, Nardo. Wika ng boses ng isang babaeng tumatawag sa kanya. At ang kasabay ng wika ng babaeng yon ay ang naririnig niya sa paligid na parabang isang musikang napakasarap sa pakiramdam. Habang nakahiga siya sa papag, dahan-dahan naman niyang ibinuklat ang kanyang mga mata nang marinig niya yon. Laking pagtataka niya nang makita niya ang buong paligid dahil hindi pamilyar sa kanya ang lugar na yon. Sa pagkakatanda pa noon nitong si Nardo, animoy na sa palasyo siyang nababalot ng ginto. Dahan-dahan naman siyang bumangon sa isang papag na kanyang hinihigaan at doon niya napagtanto na hindi isang panaginip ang nangyari sa kanya. Dahil ang buong katawan niya nababalot yun ng napakaitim na putik. Pinisil-pisil pa niya noon ang kanyang muka at katawan sa pag-aakalang isa na lang siyang espiritu. Subalit nagtaka naman siya dahil nagawa pa niyang nahawakan ang kanyang buong katawan. Subalit sa pagbaling niya sa kanyang harapan, nanlaki ang kanyang mga mata nang makakita siya ng isang napakagandang dalaga na nakaupo sa isang tronong nababalot ng ginto. Ang itsura ng babaeng yon, nasa itsura yon ng isang tao. Subalit ang ipinagkaiba lang doon, yung dalawa nitong tinga na medyo mahaba. Kulay abo din ang mga buhok nito. Maya-maya lang, tumayo ang nilalang na yon at naglalakad papunta sa kanyang hinihigaan. Tumayo ka, Nardo, at magpasalamat ka dahil binigyan ka pa ng pangalawang buhay ng katas-tasang may likha. Wika ng babae sa kanya. At dahil sa mga narinig niya, sumagot naman siya dito ng, sino ho kayo? Wika niya ditong nanghihina pa. Maya-maya lang, Ako si Diwatang Hingaya, ang nangangalaga sa kagwatang ito, na nilapastangan ng mga tao. Pero sa pagkakataon ito na ito, binuhay kita upang iparating sa mga taong mapanira sa kagubatan na pahalagahan ang kalikasan. Pumili ka sa dalawang batong nakikita mo sa iyong harapan para mabalik ka na sa mundo niyo. wika ng babae sa kanya habang pinapapili siya sa dalawang bagay. Ayon pa kay Nardo, ang kanyang nakikita noon sa kanyang harapan ay isang gintong hugis palakol at nagliliyab yun dahil sa kintab nito. At ang isa dito ay ang parang hugis itlog ng ibon at nagliliyab ang kulay asul nito. Hindi niya alam noon kung bakit yun ang napili niyang kunin ay ang hugis itlog na kulay asul. Paghawak niya sa bagay na yon, biglang nandilim ang kanyang paningin at nawalan siya ng malay sa kanyang sarili. Hanggang sa bigla na lang siyang nagising nang makarinig siya ng ragasan ng tubig sa kanyang paligid. Pagbuklat ng kanyang mga mata, laking gulat na lang niya nang makita niya ang buong paligid na sobrang dilim. At doon niya napagtanto na nakahiga siya sa pero mas lalo siyang nagulat sa kanyang nakikita nang maramdaman niya ang kabilang kamay niya na may hawak na ito na isang batong kulay asul na sobrang kintab. Dahil sa kintab ng bagay na yon, kaya na niyang makita ang kanyang kinaroroonan, maging ang kanyang hinihigaan. Maya-maya pa, may naririnig naman siya sa isang boses ng babae. Sa palagay niya, ito yung nakita niya sa kanyang harapan kanina. Isunod natin ang part 2 dahil maganda ang kwento na ito. Isa palang diwata ang nakatagpo sa kanya. Siguro, hindi ko alam kung anong dahilan bakit siya niligtas ng nilalang na yon. Pero siguro, yun talaga ang takbo ng buhay ng kwento.